Dominant Protector. Credit to the author. 4,231-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngayon alam mo na kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan mo, di ba? Hanggang ngayon, nagmamayabang pa rin si Kaizen, gayunpaman, hindi ko gustong pilitin ang mga babae, kaya maawa ako at bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung titango ka ngayon, tutuperin ko ang pangako ko. Maaari mo pa ring panatilihin ang iyong maliit. Bago pa siya makatapos, biglang nawala ang boses ni Kaizen. Parang pato na biglang kinurot sa leeg, hindi makapagsalita. Hindi naman sa ayaw niyang magsalita, pero hindi siya nakaimik dahil sa biglang pagbabago ng sitwasyon. Simple lang ang dahilan. Habang siya ay kumikilos ng mayabang, sina Terence at Minerva, ang dalawang mahihinang nakita niyang isda sa chopping board na walang paraan upang lumaban, ay talagang nagkusa na umatake. Ang hindi niya inaasahan ay hindi siya ang target ni Terence at Minerva, kundi ang orihinal na infant stage follower, si Pong. Dalawang maagang Jiedan stage cultivator ang aktual na nagkusa na salakayin ang isang Yuanying stage master, hindi ba ito isang malaking ngiti? Hindi lang si Kaizen, kundi pati ang mga nanonood sa gilid ay hindi napigil ang matawa sa sandaling ito. Kahit desperado ang aso, hindi dapat tumalon sa pader na ganito, di ba? Maging si Pong mismo ay hindi maiwasang magulat sa sandaling ito. Hindi niya talaga akalain na ang dalawang taong ito ay maglalakas loob na atakihin siya. Ito ay hindi pa nagagawa. Kahit na hindi siya nag-iingat dito, hindi siya kayang saktan ng dalawang taong ito. Hindi ito dahil minamaliit niya ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay malinaw. Ito ay isang bagay na itinakda sa bato, at walang sino man ang maaaring baguhin ang katotohanan ito. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Pong sa sumunod na sandali. Dalawang palad ng mabangis na apoy 8 trigrams na may misteryosong pattern ng 8 trigram, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, ang sabay na tumama sa kanyang dibdib. Bang! Bang! Natigilan si Pong. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at pinalipad ng ilang daang talampakan ang layo. Bumangga siya sa ilang makakapal na pader ng pier bago siya tuluyang huminto. Ang nakagigimbal na eksenang ito ay nagbubulag sa mata ng lahat. Ang dalawang nagsisiwalat na babae sa tabi ni Kaizen ay labis na natakot kaya namutla ang kanilang mga mukha at napahiyaw sila sa gulat. Para naman kay Kaizen, laking gulat niya na halos maputol ang kanyang dila at hindi makapagsalita ng matagal. Natahimik ang buong lugar hanggang sa umakyat ang matandang Pong mula sa mga labi at tinitigan sina Terence at Minerva na may mabangis na ekspresyon. Sa lakas niya, kung dalawang ordinary early Jiedan stage masters lang, not to mention na imposible siyang tamaan, kahit na tamaan talaga siya, imposibleng mapahiya siya. Sa totoo lang, bago pa siya matamaan, kahit na master siya sa Yuanying stage, makakapag-react na siya in time. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay kahit na ginamit niya ang kanyang protective Zinchi sa huling sandali, napunta pa rin siya sa ganoong estado. Dalawa lang silang maliliit na langgam sa early golden core stage, ngunit kapag nagsanib puwersa sila, ang lakas ng kanilang martial technique ay maihahambing sa peak ng late golden core stage. Ito ay talagang hindi narinig. Hindi katakataka na ang dalawang ito ay naglakas loob na maging mayabang at gumawa ng inisyatiba upang salakayin siya. Sa sandaling ito, ang hangarin ng matandang Pong pumatay sa wakas ay tumaas sa langit. Isang marangal na Yuanying stage master ang aktual na nasugatan ng dalawang early Jiedan stage ants. Kung kumalat ang balitang ito, habang buhay siyang pagtawanan. Nanlamig ang puso ni Terence at Minerva. Ang pagkakataon na ngayon lang ay sapat na. Nagamit na nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa kanilang mga palad, at hindi man lang sila nang ahas na hatiin ang kanilang firepower para masugitan ang bagong dating na Soul Master na ito. Hinampis nila ng palad si Pong. Kahit na imposibleng mapatay siya sa isang suntok, magdudulot man lang ito ng matinding pinsala para hindi siya makalaban ng ilang sandali. Gayunpaman, mula sa pagganap ni Pong, bagamat siya ay nasugatan, hindi umabot sa puntong hindi na siya makakalaban pa. Ang taong ito ay hindi bababa sa isang dalubhasa sa rurok ng maagang yugto ng Yuanying.
Sa kasalukuyang lakas ni Terence, kahit na siya ay nakalusot sa early Golden Core stage ng perpekto, kahit na makipagtambol siya kay Minerva, hindi pa rin sila magiging tugma para sa ganitong uri ng tao. Kuya Pong, patayin mo na ang lalaking yan. Hayaan mong buhay ang babae at ibalik mo. Agad na nagalit si Kaizen at tinapakan ang kanyang mga paa at nagmura. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. Nagalit siya, ngunit nabigla siya sa pagganap ni Terence at Minerva. Kahit isang kasing lakas ni Pong ay nasugatan. Kung siya yun, namatay na siya agad. Oo. Sumagot si Old Pong na may layuning pumatay, hindi na niya kailangan ang utos ni Kaizen na patayin si Terence, nagawa na niya ito. Nadurog ang puso ni Terence nang makita niya ito. Kahit nasugatan ang kabilang partido, nakabantay pa rin sila. Kahit na magtulungan sila ni Minerva, hindi sila magiging tugma para sa kanila. Kung mayroon din silang late-stage Golden Core na si Kaizen, mamamatay sila dito. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin. Ang tanging pagkakataon niyang mabuhay ngayon ay kunin si Minerva habang ang kabilang partido ay natatakot pa rin. Kung makakabalik siya sa espiritong ibon bago makapag-react ang kabilang partido, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit kahit na gayon, ang pagkakataong ito na mabuhay ay napakalimitado. Ang espiritong ibon ay kinuha lamang ng tagapaglingkod, at binigyang pansin ni Terence ang lokasyon nito. Madali itong mahanap, ngunit ang problema ay kahit na lumipad sila, ang kabilang panig ay may mga lumilipad na espiritong hayop, at maaari rin nilang pasiglahin ang mga lumilipad na espiritong hayop na magngangalit. Ang kanilang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa kanilang mga espiritong ibon, at kahit na sila ay gumanti ng kaunti, maaari pa rin silang makahabol mamaya. Hindi maiwasan ni Terence na isipin na nagkamali siya ng kalkula. Kadadating lang niya sa Black Sea area, at nakatagpo na siya ng hindi inaasahang panganib. Ngunit huli na ang lahat para sa mga panghihinayang ngayon si Terence ay hindi dapat magsisi sa mga bagay-bagay, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay lumaban sa kanyang paraan. Nakita na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagyo at alon, at hindi ito isang malaking bagay. Ngunit nang malapit ng makipagsapalaran si Terence, isang mapanuksong boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Oy, hindi ba itong young master na si Cheng? Bakit ang laya mo ngayon para ilabas ang dalawang munting ina mo para magpakitang gilas na naman? Sok! Sok! Ang matandang pungyo ay binugbog hanggang sa samuka ng dugo. Hindi kaya siya kumilos ng matigas at nalaglag ang bola. Nakakatuwa talaga, ha 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 ha. Ang may-ari ng boses ay isang lalaking nakasuot ng itim na damit na pang-training. Nakikinig sa hindi na pagkukunhang panlilibak na ito, lalo na ang malupit na salitang, stepmother, biglang namula ang pangit na mukha ni Kaizen, at ang mga nakapaligid na madla ay tumawa din at itinuro siya. 4,232. Kararating lang ni na Terence at Minerva at hindi nila naiintindihan ang dahilan, ngunit marami sa mga taong naruroon ay mga lokal na kahit kailan ay nakapunta na rito. Alam nila ang kwento sa loob. Ang mag-ama ng pamilyang Cheng ng Poison Eye Mercenary Group ay sikat na sikat sa lugar ng Black Sea. Maliban sa kanilang pagmamataas, isa pang mahalagang dahilan ay ang mag-ama ay kapwa umaasa sa dual cultivation para mapabuti ang kanilang cultivation. Ito rin ang dahilan kung bakit lalabas si Kaizen at nakawin ang mga babae anumang oras, dahil umaasa silang dalawa dito upang magtanim. Siyempre, kung dual cultivation lang, hindi naman masama. Pero ang chismis ay ang mag-ama ng pamilya Cheng ay gumagamit ng mga kabataang babae, kaya ang mga babae sa paligid ng Kaizen ay pabirong tinawag na Little Mother sa likod nila. Siyempre, bagamat ang bagay na ito ay alam ng lahat sa lugar ng Crescent Sea, pinag-uusapan lang ito ng lahat sa likuran at pinagtatawanan. Kakaunti lang ang nang-ahas na tawagin siya ng ganyan sa harap ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat ilantad ang mga pagkukulang ng isang tao. Bukod dito, ang mag-ama ni Cheng, gayon din ang mercenaryong grupo ng Poison Eye, ay hindi dapat gawing trifle. Kung ay provoke siya ng mga ito sa harap ng kanyang mukha, tiyak na mamamatay siya. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mercenaryong grupo ng Poison Eye, mayroon pa ring ilang mga tao na hindi maaaring takutin. Isa na doon ang Man in Black na nasa harapan niya. Pinalaki ni Terence ang lalaking kaka-pop out of nowhere.
Mukha siyang payat at mahina, may nakakasakit na aura, pero sa ibabaw lang iyon. Ang kanyang mga templo ay nakaumbok, at may kislap sa kanyang mga mata paminsan-minsan. Halatang makapangyarihan siyang tao. Pagkatapos ng lihim na paggamit ng kanyang ginintoang daliri, napagtanto ni Terence na ang taong ito ay isang master sa rurok ng advanced na yugto ng Aures Core Stage, isang hakbang lamang ang layo mula sa Nascent Soul Stage. Ngunit hindi ito ang pinakanakakagulat, ang pinakanabigla kay Terence ay ang katulong sa tabi ng lalaki. Ang lakas ng lalaking ito ay tunay na hindi maarap kahit isang gintong daliri ay hindi nakakakita sa kanya. Siya ay hindi bababa sa isang bagong dating na Soul Master, tulad ni Pong. Talagang nabigla si Terence sa pagkakataong ito. Kadadating lang niya sa Black Sea area saglit at nakita na niya ang dalawang Nascent Soul Realm Masters, at pareho silang mga katulong. Nakakabigla ito. Dati, naisip niya na bagamat magulo ang Black Sea, maliit pa rin itong lugar at wala pang maraming master. Sinong mag-aakala na napakaraming nakatagong dragon at nakayukong tigre? Kahit na ang Yuanying Stage Masters ay kailangang ibaba ang kanilang mga sarili upang maging mga katulong. Ito ay isang paggamot na kahit na ang prinsesa ng North Island, Natalie, ay wala. Sa hitsura nito, ang tubig sa lugar ng Black Sea na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, matapos mapagtanto na ang katulong ay kasing lakas ni Pong, naunawaan ni Terence kung bakit ang lalaki ay naglakas loob na pagtawanan si Kaizen sa kanyang harapan. May kakayahan nga siyang gawin iyon. Wenhan, wala itong kinalaman sa iyo. Pinapayuhan kita na huwag maging isang abala. Huwag magproblema sa iyong sarili. Nagngangalit si Kaizen at malamig na sinabi. Kung hindi nasugatan ng matandang Pong at maaaring hindi matalo ang utusan, hiniling niya kay Old Pong na lumaban. Hehe, paanong hindi bagay sa akin? Ang lalaking nakaitim, si Wenhan, ay patuloy nang inisyon siya, nagustuhan mo ang babaeng kasama ng batang bayani na ito at gusto mo siyang ibalik para maging munting ina mo, tama? Alam ba ng mga ninuno ng Cheng family mo na sobrang filial mo? Malamang umuusok ang libingan ng mga ninuno nila, diba? Hindi lang usok, malamang sparks. None of your business. Mga bagong dating lang sila. Gusto mo bang makialam sa affairs nila? Ang mukha ni Kaizen ay lalong naging pangit, at ang mga ugat sa kanyang mukha ay pumipintig, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng gulo. Ipagpatuloy lang niya ang pagngangalit ng mga ngipin at pagtitiis. I'm sorry, pero tama ka. Ngumiti si Wenhan at hindi siya pinansin. Lumingon siya kina Terence at Minerva, young hero, ako si Wenhan, ang young master ng Kaizen Bodyguard Agency. Nakita ko na pareho kayong may kakaibang kakayahan, kaya gusto kong imbitahan kayong dalawa na sumali sa ating Kaizen Bodyguard Agency bilang mga bodyguard. Ano sa tingin mo? You actually dare to snatch my person. Nang marinig ito ni Kaizen, hindi niya maitago ang mukha at agad na napatalon sa galit. Talagang natatakot siya kay Wenhan. Pagkatapos ng lahat, ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay hindi dapat baliwalain, lalo na ngayong nasugatan ang matandang Pong. Kaya naman, kutsain man siya sa harap niya, hindi siya naglakas loob na kumilos. Natatakot siyang mawalan siya ngayon at hindi na siya makakabawi sa hinaharap. Kaya naman, pansamantala lang niya itong matiis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hahayaan niya sina Terence at Minerva. Sila ay biktima na tinitigan niya, karne na nahulog na sa kanyang bibig. Paanong hinayaan niya lang silang tumakas? Sa kanyang palagay, kahit saglit na tinulungan ni Wenhan ang 2 taong ito, hindi niya ito matutulungan magpakailanman. Hindi man niya magawa ngayon, hindi pa rin makakatakas ang 2 sa kanyang mga kamay bukas o sa makalawa. Gayunpaman, gusto talaga ni Wenhan na i-recruit ang 2 ito bilang mga bodyguard para sa Kaizen Bodyguard Agency. Ito ay talagang hindi matitiis. Nangangahulugan ito na silang 2 ay magiging bahagi ng Kaizen Bodyguard Agency, at magiging mahirap na muli silang paglagyan ng daliri. Wenhan, listen to me. I saw this too first. What you're doing is breaking the rules of the Black Sea area. If things get out of hand, even your Kaizen Bodyguard Agency ay hindi makakatakas dito. Nagngangalit si Kaizen at nagbanta. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Wenhan.
Ngumiti lang siya sa dalawa, naghihintay ng sagot ni Terence. Tungkol naman sa hiyawan ni Kaizen, parang hangin, ni hindi umutot. Tiningnan ni Terence ang sitwasyon at naunawaan. Pareho silang pangalawang henerasyong young master ng isang puwersa sa Black Sea area, ngunit itong Wenhan ay mas malakas kaysa kay Kaizen. Itong si Wenhan ay biglang tumayo para kunin siya. Talagang hindi ito kasing simple ng pagiging isang matuwid na bayani. Malamang na nakita ng taong ito na siya at si Minerva ay nasugatan ang lakas ng isang bagong master ng Soul Stage, kaya namagitan siya sa kalagitnaan at iniabot ang isang sanga ng oliba sa kanya. Kung hindi, kahit na hindi niya gusto si Kaizen, hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Sa karamihan, sinamantala niya ang pinsala ng matandang para Year-Okon si Kaizen. Bihirang makakita ng isang tao na kumilos ng buong tapang sa mundo ng paglilinang kung saan sinusubukan ng lahat na dayain ang isa't isa, lalo na sa magulong Black Sea area. Imposibleng panindigin sila ni Wenhan ng walang dahilan. Ngunit hindi ito isang malaking bagay. Mula sa pananaw ni Terence, magandang bagay na may plano si Wenhan. Kung tutuusin, hindi lang siya ang tumulong sa kanila. Sinusubukan niyang i-recruit sila. 4,233. Ito ang paraan ng kaligtasan sa mundo ng mga practitioner. Kailangan ni Terence na mag-ingat kung ang kabilang partido ay walang anumang lihim na motibo. Pagkatapos ng lahat, may isang matandang kasabihan na nagsasabing, kung sinusubukan mong pasayahin ang isang tao ng walang dahilan, wala kang magagawa. Sa pag-iisip na iyon, hindi mapigilan ni Terence na ngumiti at iharap ang kanyang mga kamay kay Wenhan. Magsasanay tayong dalawang martial brother at sister sa Black Sea area sa loob ng ilang oras. Dahil si Kuya Wenhan ay sobrang masigasig, magiging walang pakundangan na tanggihan natin siya. Good? That's good. Ang batang eskrimador ay talagang prangka. Halika, humanap tayo ng makakainan at mag-usap ng detalyado. Maaari rin itong isaalang-alang bilang isang welcome reception para sa inyong dalawa. Agad namang tumawa si Wenhan at niyaya siya. Dahil ito ang utos ni Kuya Wenhan, hindi kami naglakas loob na sumaway. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at nagtawanan. Sa sitwasyong ito, wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis kasama si Wenhan. Kung tumanggi sila, maaaring hindi magagalit si Wenhan, ngunit si Kaizen ay magiging napakahirap. Dahil may handang tumulong sa kanya, si Terence ay hindi isang mapagpanggap na tao. Maaari rin siyang umalis muna kasama Wenhan. Mas mabuti pa kaysa manatili dito para harapin si Kaizen at ang nasugatan at galit na si Pong. Kung sinsero ba si Wenhan sa pagkuha sa kanila bilang kanyang mga bodyguard o may iba pang intensyon, maaari lamang kumilos si Terence ayon sa sitwasyon. Nang matapos ang pag-uusap ng magkabilang panig ay agad silang umalis, nagkukwentuhan at nagtatawanan, naiwan lamang si Kaizen at ilang iba pa na galit na hindi nakapagsalita ng matagal. Sa liwanag ng araw, sa pilitin niyang inagaw ang taong tinitingnan ni Kaizen, at mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang siya nagbigay ng kahit isang paliwanag. Ito ay hindi lamang nakakagalit, ngunit ito ay hindi matitiis. Gayunpaman, gaano man siya kagalit, si Kaizen ay walang magawa sa sandaling ito. Ang background ng kabilang partido ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at mayroon din siyang master ng Yuanying stage bilang kanyang lingkod. Kung mag-away sila, siya ang dehado. Ano pa ang magagawa niya? Good. 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 Si Kaizen ay sumigaw ng mabuti ng 3 beses na magkasunod at tumingin sa grupo ni Terence mula sa likuran, hindi sumusuko, kung mayroon kang lakas ng loob, pagkatapos ay patuloy na sundan ang lalaking Wenhan na ito. Kung hindi, kung makita ko kayong mag-isa, Tandaan, ako, si Kaizen, ay hindi kailanman nabigo na pumatay ng sinuman sa lugar na ito ng Black Sea. Kahit anong sigaw ni Kaizen, walang pakialam sina Wenhan at Terence. Naglakad lang sila palayo, nag-uusap at nagtatawanan. Parami ng parami ang naaakit sa kanila. Ang young master na si Kaizen ng Poison ay mercenary group ay naging clown. Sa ilalim ng pamumuno ni Wenhan, ang iilan sa kanila ay dumating sa isang high-class na restaurant sa Black Ark City. Espesyal silang nakahanap ng pribadong silid at nag-order ng mesa ng mga bihirang masasarap na pagkain. Sila ay medyo mapagbigay. Matapos makaupo ang lahat, nagtanong si Wenhan, batang bayani, iniisip ko kung saan kayo nanggaling.
Bakit hindi ka magpakilala? Brother Wenhan, ako si Ford, at ito si Junior Sister Minerva. Pareho tayong disipulo ng 3 pavilion ng North Island. Hindi itinago ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit gumamit siya ng alias nang binanggit niya ang mga ito. Hindi niya ito nasabi ng malinaw habang nasa daan dahil natatakot siya na baka maraming tao at may makarinig sa kanya at magsabi kay Kaizen. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay isang pseudonym, kailangan itong gamitin sa dagat ng Black. Bagamat tiyak na sila ay magiging target ni Kaizen mula ngayon, hanggat hindi alam ang kanilang mga pangalan at pinanggalingan, kahit na gusto ni Kaizen na imbestigahan ang kanilang background, ito ay nangangailangan ng higit na pagsisikap. Ito ay medyo ligtas at maaari nilang itago ito hanggat maaari. Siyempre, hindi niya isinuot ang 1,000-layer mask sa misyong ito. Kapag kasama niya si Minerva, wala itong malaking pagkakaiba kung sinuot niya ang 1,000-layer mask o hindi sa isang hindi pamilyar na lugar tulad ng dagat ng Black. Sa halip, mas mabuting itago ito para sa emergency na paggamit. Kung talagang pinilit siyang magsuot ng maskara, magpalit ng hitsura, at pagkatapos ay magtago sa karamihan, sino ang makikilala sa kanya? Kaya kayong dalawa ang mga disipulo ng 3 pavilion ng North Island. Malaking sekta iyon. Naging walang galang. Ikinulong ni Wenhan ang kanyang mga kamay at sinabing, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Hindi, ordinaryong inner sect disciples lang kami. Kakailanganin namin ang tulong ni Kuya Wenhan sa paglalakbay na ito. Bahagyang ngumiti si Terence habang pinagmamasdan niya si Wenhan at ang mga ekspresyon ng orihinal na infant stage servant. Parang hindi na sila naging alerto kaysa dati. Sinadya niyang itinuro ang background ng 3 pavilion ng North Island at ipinaliwanag na malinaw ang kanilang pinagmulan. Ito ay para makuha ang tiwala ni Wenhan. Kung gumawa lang siya ng isang kwento tungkol sa kanyang background, bagaman hindi ito isang malaking bagay, malamang na makita ito ng kabilang partido. Tapos, babarilin na talaga niya ang sarili niya sa paa. Well said. Well said. Dahil kayong dalawa ay mula sa isang sikat na sekta tulad ng 3 pavilion ng North Island, hindi nakakapagtaka na ang iyong mga kakayahan ay pambihira. Nagawa mo pang sakta ng matandang pung mula sa angkan ng Cheng. Talagang nakakamangha. Napangiti si Wenhan, ngunit ang kanyang mga salita ay 30% magalang at 70% na probang. Hehe, maliit na pakulo lang. Ang swerte ko lang. Ngumiti si Terence at inalis ito, hindi na nagsalita pa. Haha, young hero Ford, you're being too humble. Too humble is a disguised form of pride. Kung sasabihin mo iyan, paano ko ito haharapin? Kahit na ginamit ko ang lahat ng lakas ko, hindi ko siya magagawang sakta ng lubusan. Nagkusa si Wenhan na i-clink ang kanyang baso kasama ng mga ni Terence at Terence, na tinatawanan ang kanyang sarili. Nagawa naming saktan siya dahil lang sa tiwala niya sa lakas niya at minamaliit niya kami. Baka hindi na siya maswerte kung gagawin niya ulit. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay ng may ngiti, hindi ito inabala. Iyan din ang nagpapakita ng iyong lakas. Bihira ang mga talento, at ang ating Kaizen Bodyguard Agency ay nangangailangan ng mga ekspertong tulad mo, young hero Ling. Dahil kayong dalawa ay magte-training dito, bakit hindi ninyo gamitin ang Kaizen Bodyguard Agency bilang inyong backing? At least maaalagaan nyo ang isa't isa. Patuloy na ngumiti si Wenhan. Tama ang hula ni Terence, siya ay isang prangka na tao, ngunit bilang young master ng Kaizen Bodyguard Agency, ang bawat galaw niya ay kumakatawan sa ugali ng ahensya. Hindi man lang siya kamag-anak ni Terence, kaya bakit niya gagawin ang ganoong bagay at sasaktan ng isang tulad ni Kaizen? Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil sa lakas ni Terence at Minerva. Bagamat sila ay mga early Golden Core Masters lamang sa ibabaw at hindi ganoon kalakas, nagawa nilang sakta ng isang peak early nascent Soul Master tulad ni Pung noong sila ay nagtutulungan. Ito ay nakakagulat na lakas. Kaya naman, sigurado siya na ang dalawang disipulong ito mula sa 3 pavilion ng North Island ay dapat magkaroon ng napakalakas na trumpo. 4,234. Sa pagkakataong ito, nakapag-recruit siya ng isang Yuaning Stage Master sa kritikal na oras. Kahit anong tingin niya dito, hindi siya mawawala.
Maraming salamat sa pag-aalaga ni Kuya Wenhan. Kara-rating lang naming dalawa dito at wala kaming masyadong alam sa mga pangyayari sa Black Sea area. Kuya Wenhan, pwede mo ba kaming ipakilala sa Kaizen Bodyguard Agency para mas maging pamilyar kami dito sa lalong madaling panahon? Iniba ni Terence ang topic. Madali lang yan. Ang negosyong ginagawa ng Kaizen Escort Agency ay talagang escort business na alam ng lahat. Ang kadalasan naming ginagawa ay tulungan ang mga tao na maghatid ng mga kalakal sa ibang malalaking isla. Wala namang espesyal dito. Nakangiting pakilala ni Wenhan. Oh. Gayunpaman, bihira tayong makakita ng anumang escort agencies sa North Island, lalo na ang malalaking escort agencies na may malaking kapangyarihan. Hindi kaya tayo ay mangmang at walang alam? Nagkatinginan sina Terence at Minerva at hindi maiwasang magtanong. Mahigit 1 taon na siyang nasa Sky Class Island, at marami na siyang pinagdaanan, pero hindi pa siya nakipag-deal sa kahit anong bodyguard agency. Sa katunayan, wala siyang narinig na anumang kagalang-galang na ahensya ng bodyguard sa North Island. Kadalasan, kahit na mayroon siya, mahahanap niya ang 3 pavilion o malalaking chambers of commerce tulad ng Hong Chamber of Commerce upang ihatid ito para sa kanya. Wala siyang makikitang espesyal na ahensya ng bodyguard. Hehe, young hero Ford? Baka hindi mo alam ito, pero ang North Island na kinaroroonan mo ay pinamamahalaan ng 3 pavilion ng North Island. May iba't ibang sangay din ng Chamber of Commerce na nakaistasyon doon. Medyo stable at ligtas din ang kapaligiran. Bawat isa sa inyo ay may stable logistics channel din. Napaka-convenient para sa sino man na magpadala ng kahit ano. Natural, walang lugar para sa mga escort agencies. Sinuri ni Wenhan para sa kanilang dalawa. Kung ganoon, dapat magkaroon ng maraming escort business sa lugar ng Black Sea. Sabi ni Terence, malalim ang iniisip. Tama. Young Hero Ford, dapat alam mo rin na may iba't ibang klase ng tao dito sa Black Ark Sea. Walang opisyal na puwersa dito, at walang Island Master o Pavilion Master. Ang gulo mula sa itaas hanggang sa ibaba, kaya maraming magnanakaw. Ang lugar na ito ay mapupuntahan din mula sa lahat ng direksyon, na nagdudugtong at sumasakop sa ilang mga primitive na lugar nito. Kung sila ay may mga likas na lugar na dumarating dito. Mga kayamanan na itinaya nila ang kanilang mga buhay upang makuha sa kanila, napakadali para sa kanila na matarget ng mga magnanakaw kaya sa oras na ito, ang aming escort agency ay magagamit. Matiyag ang paliwanag ni Wenhan. So, ang trabaho ng escort agency ay escort ang mga kayamanan na itinaya ng mga magsasaka na ito ang kanilang buhay sa iba pang malalaking isla. Tumango si Terence. Tama. Isa ito sa pinakamahalagang negosyo. Ang isa pang mahalagang negosyo ay ang transportasyon ng mga kalakal para sa ilan sa mga lokal na kamara ng komersyo. Bagamat mayroon silang sariling logistics channels, sila ay hindi gaanong propesyonal at maaasahan kaysa sa aming escort agency. Kaya naman, kapag sila ay nasasangkot sa mahalagang malalaking dami ng mga kalakal, ipagkakatiwala pa rin nila sa amin na i-escort sila. Tumawa si Wenhan. So ganon, natuto na ako. Parehong tumango sina Terence at Minerva. Kahit anong klaseng trabaho ang gawin natin, ang pinakamahalaga ay ang escort. Kapag malakas ang escort ay may hahatid ng ligtas ang trabaho. Kung hindi man lang tayo makalabas sa dagat ng Black, walang silbi kahit gaano pa kalaki ang escort agency. Tumingin si Wenhan sa kanilang dalawa na may nagbabagang tingin at sinabing, kaya nga, ang swerte ng Kaizen Bodyguard Agency na maimbitahan kayong dalawa na sumama sa amin. Aasa kami sa inyong dalawa sa hinaharap. Flatter ako. Kuya Wenhan, sobrang seryoso ka. Gayunpaman, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan na inaasahan kong sasang-ayon si Kuya Wenhan. Biglang hinawakan ni Terence ang mga kamay niya. Sabihin mo lang. Hanggat kaya ng Kaizen Escort Agency, hindi kami tatanggi. Tinapik ni Wenhan ang kanyang dibdib at sinabing. Lumabas kaming dalawa para mag-training sa lugar ng Black Sea. Baka hindi kami makapagtagal, patawarin mo kami. Maingat na sabi ni Terence. Madali lang yan.
Maaaring hindi mo alam ito, pero may dalawang uri ng escort sa Kaizen Bodyguard Agency. Ang unang uri ay permanenteng escort. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, natural na kailangan nilang magtrabaho sa ahensya ng mahabang panahon. Ang isa pang uri ay mga nominal na escort. Hindi nila kailangang ilagay sa ahensya sa lahat ng oras. Maaari silang pumunta sa mga misyon ng libre. Huwag. Hindi natin sila pipilitin. Tumawa si Wenhan. Imposible para sa isang tunay na makapangyarihang magsasaka na manatili sa isang escort agency at magtrabaho bilang isang escort. Gumawa lang ng ganitong sistema ang Kaizen Escort Agency dahil sinasamantala nila ang sitwasyon. Para sa isang escort agency na naglibot sa mundo, hanggat natutugunan nila ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang negosyo, hindi mahalaga kung gaano karaming mga permanenteng bodyguard ang maaari nilang i-recruit. Ang pinakamahalaga ay isang malakas na network at impluwensya. Kahit na marami sa mga nominal na escort ang hindi pa nakakapunta sa isang escort mission dati, hanggat nandoon ang kanilang mga pangalan, ito ay hindi direktang makakadagdag sa Kaizen Escort Agencies Foundation at gagawin silang mas kumpiyansa. Kasabay nito, mas matatakot din ang ibang puwersa. Kung ganoon, tayong dalawang marshal na magkapatid ay angkop na maging bodyguard sa pangalan. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at tumango. Gayunpaman, Young Hero Ford, may sasabihin muna ako. Bagamat malayang makakarating at makaalis ang isang pinangalanang bodyguard, sa usapin ng kabayaran, tatanggap lang sila ng kaukulang sahod sa bawat escort. Kung hindi sila mag-escort, walang fixed remuneration. Sana ay maintindihan ninyo itong dalawa. Paalala ni Wenhan. It's fair and reasonable. That should be the case. Thank you, Kuya Wenhan, for answering our questions. We have decided to join Kaizen Bodyguard Agency and become bodyguards in name. Nagpa siya si Terence. Diretso. Halika, Escrimador Ling at Miss Minerva Holmes, mag-toast tayo para ipagdiwang ang iyong pagsali sa ahensya ng bodyguard. Tuwang-tuwa si Wenhan. Itinaas niya ang kanyang baso at uminom kasama si Terence. Pagkatapos kumain, sinundan ni na Terence at Minerva si Wenhan sa bodyguard agency. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita ang isang martingale na patio na may 4 na maningning na gintong salita sa plaka sa gitna ng pinto. Ito ay ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Sinundan niya si Wenhan at lumagpas sa 2 courtyard bago sila makarating sa isang malaking bulwagan. Tumingin si Terence sa paligid at nakita ang ilang practitioner na nakaupo doon. Karamihan sa kanila ay Golden Core Masters, ngunit mayroon ding Foundation Perfected Cultivators. Ang lakas ng bawat isa ay malinaw sa isang sulyap, walang sino man ang hindi nakakakita nito. Sa madaling salita, wala man lang Yuanying Stage Master dito. Saglit lang siyang nasa Black Sea area ngayon, at nakakita na siya ng 2 bagong lingkod ng Soul Realm. Talagang nasa sabik si Terence na isip niya na ang lugar ng Black Sea ay talagang puno ng malalakas na tao, na may namumuong Soul Realm Master sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang eksena sa harap niya ay naaayon sa sentido komon. Sa antas ng orihinal na yugto ng sanggol, kahit nasa gitnang isla, ito ay isang pambihirang pag-iral. Paano naging posible na makatagpo ito ng ganoon kadali? Kahit na ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay may bagong dating na eksperto sa soul stage bilang kanilang bodyguard, tiyak na hindi sila magiging permanente. Maliban kung mayroong isang partikular na mahalagang bagay na selyadong, hindi sila lalabas dito. 4,235. Young Hero Ford, Miss Holmes, ito ang lahat ng mga escort mula sa aming ahensya. Ang iba ay permanenteng staff, at ang iba ay nasa pangalan lamang. Maaari kayong magkakilala. Baka magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkatrabaho sa hinaharap. Sabi ni Wenhan. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at agad na ikinulong ang kanilang mga kamay sa mga tao. Ako si Beidou Ford at ito si Junior Sister Minerva mula sa parehong sekta. Ito ang unang pagkakataon ko dito at sana ay mapatawad ako ng lahat kung may anumang bagay na hindi ko pamilyar sa hinaharap. Napunta ang mga mata ng lahat sa dalawa, curious.
Matapos makitang nagpakita ng lakas ang dalawa, hindi na nila ito inisip pa at walang pakialam na tumango, kinikilala sila. Kung si Minerva ay walang suot na belo, maaaring natigilan sila. Pero ngayong nakabelo na siya, kahit gaano pa siya kaganda, hindi siya nakikita ng mga ito. Sa karamihan, nakikita lang nila ang kanyang figure. Kahit na curious sila, hindi nila masyadong papansinin. Ang lakas ang pinakamahalagang bagay sa kanila noong wala sila sa mundo, at hindi na nila kailangang bigyan ng masyadong pansin sina Terence at Terence matapos makita na hindi sila ganoon kalakas. Nang makita na ang lahat ay sumulyap lamang at bumalik sa kanilang trabaho ng may malamig na reaksyon, nagkatinginan sina Terence at Minerva at hindi nagsalita. Hehe, lahat ng escort dito ay mga eksperto. Batang bayani Ford, huwag mong isipin na hindi sila gaanong nagsasalita at hindi nakikipagpalitan ng kasiyahan sa iyo. Kapag nagpunta ka sa isang escort mission sa hinaharap, magagawa mong lahat na magtulungan ng buong puso at labanan ang mga kaaway bilang mga kasama. Tumawa si Wenhan habang sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Tumango sina Terence at Minerva, ngunit hindi sila nagkomento dito. Ang mundo ay mapanganib, at normal para sa mga tao na maging maingat sa isa't isa. Gayunpaman, tama ang sinabi ni Wenhan magkasama silang mga bodyguard, at kung may mangyari, maaari silang makipagtulungan. Kung tutuusin, ito ang kanilang tungkulin, at hindi makakabuti sa sinuman kung mawala ang item. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nakarinig ng yabag sa labas. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog at nakita ang isang medyo matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na naglalakad mula sa labas ng patio na may kasamang mga gwardya ng bodyguard agency. Nang makita ito, mabilis na iniwan ni Wenhan sina Terence at lumapit sa kanila na may matamis na ngiti. Tindero Wei, bihira kang bisita. Long time no see, kamusta? Ang masiglang tawa ni Wenhan ay naging madali para sa kanila na maging malapit sa isa't isa at mabawasan ang kanilang mga panlaban sa pag-iisip. Kung ito ay negosyo o pagkakaibigan, ito ay magiging mas madali. Hindi man sila magkakilala, sa unang pagkikita nila ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Kung hindi, sa pagiging maingat ni Terence, hindi siya papayag na sumali sa Kaizen Bodyguard Agency ng ganoon kadali. Tahimik na tumango si Terence habang nakatingin sa likuran. Mula sa puntong ito, masasabi niya na ang young master ng Kaizen Bodyguard Agency ay isang taong hindi niya maaaring maliitin. Gayunpaman, ang paraan ng pakikipag-usap ni Wenhan sa lalaki ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Hehe, kumusta ka na? Young master, ang lakas ng loob mo. Ngumiti din ang dumating at magalang na sumagot. Sa pagitan nilang dalawa, kitang-kita ang dati nilang pagkakaibigan. Haha, masyadong mabait si Tindero Wei. This time, it has actually caused you, the head shopkeeper of the Hong Chamber of Commerce, to personally visit the visit. Parang may importanteng big deal sa negosyo. Diretso sa punto si Wenhan pagkatapos ng ilang magalang na salita. Ito ang palagi niyang paraan ng pagsasalita. Hindi niya ipinaramdam sa mga tao na wala siya sa lugar. Sa halip, ipinaramdam niya sa mga tao na siya ay isang mapagkakatiwalaang tao at higit na nagtiwala sa kanya. Sa puntong ito, makumpirma na ni Terence ang pagkakakilanlan ng taong dumating. Ito ang taong binanggit noon ni Melvin, ang manager ng Hong Chamber of Commerce branch sa Crescency area, at isa ring matandang kaibigan ni Melvin, Botong. Sumulyap si Minerva kay Terence. Natural, masasabi niya, ngunit umiling si Terence sa kanya nang hindi gumagawa ng tunog na nagpapahiwatig na hindi sila dapat magkita pansamantala. Tutal, gumagamit na silang dalawa ng pseudonym ngayon, at hindi siya makagamit ng pseudonym para makilala si Botong. Mas mabuting maghintay sa oras kung kailan ito kinakailangan. Talagang hindi ito maliit na negosyo. Tumango si Botong at tumingin sa grupo ni Terence sa hindi kalayuan, ngunit hindi nagpatuloy. Good, good. This way please, Tindera Wei. Sa loob tayo mag-usap. Agad na naintindihan ni Wenhan at tumango. Ang anumang transaksyon ay isang lihim ng kalakalan, lalo na dahil ito ay isang malaking transaksyon ng Hong Chamber of Commerce. Maraming mata ang naruroon.
Kung mag-uusap sila ng detalyado sa publiko at sasabihin ang tiyak na ruta ng mga kalakal at pagkatapos ay leak, ito ay magiging nakamamatay na problema, sinadya man o hindi. Baka kung kailan magsisimula na ang susunod na escort mission, may grupo na ng mga tulisan na naghihintay sa daan papunta sa Rob the Goods. Magkatabing naglakad silang dalawa sa bulwagan at pumasok sa isang pribadong silid, naiwan si Terence at ang iba pa na naghihintay sa labas. Tiningnan ni Terence ang eksenang ito at nag-isip na tumango. Tila bagamat si Wenhan ay young master lang ng Kaizen Bodyguard Agency sa pangalan, dahil kaya niyang magdesisyon na makipag-ugnayan sa isang malaking kliyente tulad ni Botong, kalahating boss na siya. No wonder kahit si Kaizen, ang mayabang na lalaking iyon, ay takot na takot sa kanya. Kahit na ang Poison Eye ay kapantay ng Kaizen Bodyguard Agency, kahit na pareho silang young masters, kung ang isa ay purong pangalawang henerasyon habang ang isa ay kalahating boss, hindi maliit ang pagkakaiba sa katayuan. Sa lahat ng ikalawang henerasyong nakilala ni Terence noon, si Wenhan ang pinakamature at may karanasan, at hindi siya maaaring maliitin. Sa tagal ng paggawa ng isang tasa ng tsaa, lumabas si Wenhan kasama si Botong. Nakangiti silang dalawa, at halatang naayos na nila ang negosyo at ang presyo. Ang susunod na gagawin ay ihatid ang mga kalakal mula sa Hong Chamber of Commerce sa Kaizen Bodyguard Agency at maghanda para sa escort. Gayunpaman, bago iyon, mayroon pa ring isang napakahalagang bagay na dapat gawin. Ito ay para kumpirmahin kung sino ang escort. Lahat, pakipansin. Katatapos ko lang ng business deal sa tindera na si Wei. I will be delivering goods in behalf of the Hong Chamber of Commerce. Ang destinasyon ay ang Fang Family Manor sa Laway Pang Island. Kung personal mong ihahatid ang mga paninda sa manor ni Manor Master Fang, tiyak na malaki ang reward. Kung interesado ka sa negosyong ito, maaari kang mag-sign up ngayon. Nilaibot ng mga mata ni Wenhan ang lahat ng naruroon habang ipinakilala niya sila. Nang matapos siyang magsalita, nagkatinginan ang lahat ng naroroon, ngunit walang may balak na magpalista. Nagkatinginan sina Terence at Minerva na may pagkalito. Gaya nga ng kasabihan, ang mga tao ay namamatay para sa kayamanan, ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Nilinaw na ni Wenhan na ang gantimpala para sa escort na ito ay bukas palad, at bilang young master, hindi siya magsisinungaling nang nakadilat ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, lahat ng narito ay isang escort na dumating para kumita. Hindi naman kailangan na maging sobrang humble nila, di ba? Hindi nila alam na kaya pala takot na takot ang lahat ay dahil hindi talaga madaling tapusin ang escort mission na ito. 4,236. Ang Hong Chamber of Commerce ay talagang isang malaking kliyente. Sa tuwing bumibisita sila, ito ay isang malaking negosyo. Basta maayos ang lahat, sapat na ang gantimpala para sa escort na ito para masakop ang iba pang 10 beses. Ito ay isang kilalang bagay sa mga escort. Ngunit sa parehong oras, ang mataas na pagbabalik ay kadalasang nangangahulugan ng mataas na panganib. Para sa isang nangungunang kamara ng komersyo tulad ng Hong Chamber of Commerce, kahit na sa isang lugar tulad ng Crescency area, mayroon itong sariling mga logistics channel. Sa normal na mga pangyayari, hindi na nila kailangan ng tulong ng escort agency. Gayunpaman, kapag nagawa na nila, nangangahulugan ito na ang escort mission ay lampas sa kanilang mga kakayahan. Halata ang hirap. Ang naging dahilan ng pag-urong ng lahat ay ang destinasyon ng escort na ito ay Laway Pang Island. Sa mga tuntunin ng geographical na lokasyon, kahit na ang Laway Pang Island ay isang maliit na isla sa lugar ng Black Ark Sea, ito talaga ang pinakamalapit sa Southern Island. Ang katimugang isla ay ang lugar ng pagtitipon ng angkan ng espiritong hayop. Ang mga mabangis na espiritong hayop ay matatagpuan sa lahat ng dako, at bawat isa sa kanila ay lubhang agresibo. Para sa mga ordinaryong magsasaka ng tao, ito ay isang ganap na ipinagbabawal na lugar. Ang lokasyon ng Laway Pang Island ay masyadong malapit sa katimugang isla. Kung hindi mag-iingat ang isa, madaling maakit ang mga pag-atake ng mga espiritong hayop na iyon. Bilang karagdagan sa banta ng angkan ng espiritong hayop, may mas nakamamatay na banta sa laway ng Pang Island, ang miasma. Ang miasma fog ay natatangi sa katimugang isla.
Sa isang tiyak na lawak, maaari itong makita bilang isang kombinasyon ng miasma at sea fog. Ito ay hindi kailanman nawala sa buong taon. Para sa mga espiritong hayop na may malakas na pangangatawan at pangunawa na higit pa kaysa sa tao, hindi ito isang malaking bagay. Gayunpaman, para sa mga magsasaka ng tao, ito ay lubhang nakamamatay. Ang pagiging nakulong sa miasma fog, hindi lamang napakababa ng visibility, ngunit madali ring mawala ng direksyon ang isang tao. Ang pinakamahalaga, ang miasma fog ay lubhang nakakalason. Kahit na ang isang makapangyarihang magsasaka ay hindi makakayanan kung mananatili sila ng mahabang panahon. Laway ROC Island ay masyadong malapit sa katimugang isla at natatakpan ng miasma sa buong taon. Ang mga lokal na nakatira sa isla ay may kaunting immunity sa miasma dahil nakababad sila sa mga panggamot na paligan mula noong sila ay bata pa, ngunit ito ay sakit ng ulo para sa mga tagalabas. Sa makatuwid, kung walang espesyal na pangangailangan, ang isang normal na tao ay hindi papayag na pumunta sa Laway Pong Island. Ito ay hindi kakaiba para sa mga bodyguards upang ipakita ang tulad kauiring expression. Lahat kayo ay mga bodyguard ng Kaizen Bodyguard Agency. Hindi namin kayo tinatrato ng masama. Sabi nga, ang mga sundalo ay sinasanay sa loob ng 1,000 araw, ngunit ginagamit sila sa isang sandali. Hindi naman masyadong maganda para sa inyong lahat na maging magalang pagdating ng panahon, hindi ba? Nang makita ito ni Wenhan, ang kanyang orihinal na maaraw at mabait na mukha ay biglang hindi napigilan. Ang Hong Chamber of Commerce ay hindi lamang isang regular na customer, ngunit ito ay napakalakas din. Hindi lang sila nagkaroon ng negosyo sa isa't isa, ngunit nagkaroon din sila ng madiskarteng relasyon na sumusuporta sa isa't isa. Ano man ang mangyari, hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan ni Botong. Gaano man kahirap ang gawain, ang Kaizen Escort Agency ay hindi lamang kailangang tanggapin ito, ngunit kailangan ding tiyakin na ito ay walang palya. Alam din ni Wenhan na hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Naiintindihan naman ng mga in-name bodyguard na iyon na umatras, ngunit ang problema ay mayroon ding mga pangmatagalang bodyguard na naruroon. Karaniwan, hindi sila nagdalawang isip na gumastos ng malaking pera para suportahan sila, ngunit sa huli, umatras sila sa kritikal na sandali. Paano kaya ito? Nang makita ang ekspresyon ni Wenhan, hindi maiwasan ng mga escort na mapahiya, lalo na ang mga permanenteng nakatalaga doon. Wala silang lakas ng loob na tingnan siya sa mata. Pero kahit ganoon, ayaw pa rin nilang kunin ang trabahong ito. Young Master, hindi naman sa ayaw naming kunin, pero may ibang paninda na kami nangako, kaya hindi na lang namin pwedeng iwanan. May nagayos ng sarili at sumagot. I can understand that, pero hindi naman pwedeng lahat ng tao dito, di ba? Kumunat ang noo ni Wenhan. Young Master, pupunta ako. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumayo ang isang escort. Pupunta rin ako. Sabay tumayo ng isa. Gayunpaman, maliban sa dalawang ito, walang iba. Ang dalawang ito ay parehong pangmatagalang bodyguard. Sa ngayon, wala silang ibang naka-schedule na gawain. Sila ay medyo malaya sa panahong ito. Kung hindi sila humakbang, mawawalan sila ng mukha. Sa makatuwid, wala silang pagpipilian kundi gawin ito. Ang iba pang mga taong naroroon, kahit na sila ay pangmatagalang escort, hanggat mayroon silang wastong dahilan, hindi sila papayag na kumuha ng ganitong uri ng trabaho. Kung tungkol sa mga nominal na escort na malayang makakalabas at makakalabas, mas higit pa. Kung handa silang i-escort o hindi ay nasa kanila na. Hindi sila makontrol ng Kaizen Escort Agency. Mayroon pa bang gustong pumunta? Marami pang mga paninda sa pagkakataong ito, kaya kailangan natin ng hindi bababa sa 4 na bodyguard para i-escort sila. Bagamat bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Wenhan, nasa mahirap pa rin siyang posisyon. Hindi bababa sa 4 na escort. Ito ang kahilingan ni Botong, at pati na rin ang pangunahing linya upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalakal. Gayunpaman, ang escort na ito ay pupunta sa Laway Pong Isla pagkatapos ng lahat. Ito ay sapat na mabuti para sa dalawa na lumapit. Mahirap talagang tumawag ng 4 ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad, ang mga bodyguard na ito ay bahagi lamang ng grupo.
Marami pa ring bodyguard na hindi dumating. Naniniwala si Wenhan na hanggat nakapost ang misyon, hindi magiging problema ang magtipon ng 4 na bodyguard. 2 araw na lang ang kailangan niyang hintayin. Siyempre, ito ay isang huling paraan. Kung ang dakilang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay kailangan ng 2 araw para magtipon ng 4 na bodyguards, hindi ba sila minamaliit at gagawing biro? Tumingin si Wenhan sa paligid at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Terence at Minerva nang may pananabik. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga patakaran, ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay hindi maaaring pilitin ang isang nominal na bodyguard na kumuha ng anumang trabaho. Ang ibang mga tao na naruroon ay pawang makapal ang balat na matatandang fox. Sa halip na umasa sa kanila, mas mabuting umasa sa 2 bagong dating. Nag-alinlangan si Terence. Wala siyang gaanong impresyon sa isla, at hindi alam kung ano ang kahirapan, ngunit masasabi niya sa reaksyon ng lahat na ito ay mainit na patatas. Kung sa ibang pagkakataon, sa kanyang palaging maingat na personalidad, tiyak na hindi siya aalis at papasok sa bitag na ito. Gayunpaman, sa pag-iisip, sa kasalukuyang sitwasyon nila ni Minerva, talagang isang magandang pagpipilian na kunin ang escort na pagkakataong ito na lumabas sandali. Sigaw ni Kaizen sa publiko, nababantayan silang 2. Kapag nahanap na siyang mag-isa, tiyak na darating siya para manggulo. Sa kasalukuyang lakas niya at ni Minerva, tiyak na hindi sila ang kalaban ng kanyang lingkod na nasa tuktok ng maagang yugto ng Nascent Soul Realm. Sa halip na manatili sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen at hindi makaalis, mas mabuting kunin ang pagkakataong ito na umalis sandali sa Black Ark City. Noon, kahit na gustong hanapin ni Kaizen silang 2, hindi ito magiging madali. Gayunpaman, kinailangan pa ring timbangin ni Terence ang mga panganib ng escort mission na ito. Worth it ba ang pagtaka sa paningin ni Kaizen? Pupunta rin tayo. Paulit-ulit itong inisip ni Terence at sa wakas ay nagpas siyang pumayag. Si Minerva, sa kabilang banda, ay sumunod sa kanyang pangunguna at sumang-ayon ng walang kondisyon anuman ang kanyang desisyon. 4,237. Good. Ang batang bayani na si Ling at Miss Holmes ay mga alagad nga ng malalaking sekta. Kahanga-hanga talaga ang ganoong katapangan. Tatandaan ko ito. Tuwang-tuwa si Wenhan. Tumingin siya kina Terence at Terence na may mabait at nagpapasalamat na tingin. Pagkatapos ng lahat, mula sa isang tiyak na pananaw, ang pag-alis ni Terence ay talagang nakatulong sa kanya na makaalis sa sitwasyon. At least hindi siya nawala ng mukha sa harap ni Botong. Sa puntong ito lang naalala niya ang kabaitan ni Terence. Bago tayo rito, at may utang na loob tayo sa mainit na pagtanggap ni Brother Wenhan. Dahil maaari tayong magamit, natural na gawin natin ang ating bahagi. Ito ang dapat nating gawin. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi ko na misjudge kayong 2 sa pagiging loyal nyo. Tuwang-tuwang tinapik ni Wenhan ang balikat ni Terence at itinuro ang 2 bodyguard, pakilala ko kayo. Itong 2 ito ang ating pangmatagalang escort, sina Yandel at Xian. Pareho silang napaka-experience sa pag-escort ng mga gamit. Sana'y taos-puso kayong makipagtulungan sa kanila. Tiningnan ni Terence ang 2 Yandel na nasa tuktok ng mid-stage golden core habang si Xian ay medyo mahina, sa kalagitnaan ng stage. Greetings, Kuya Yandel Lee and Xian Guan. Sana ay mapagtiisan nyo akong 2 at alagaan. Nagkatinginan sina Terence at Minerva at nagkusa na bumati. Hindi sumagot sina Yandel at Xian, nakakuyom lamang ang kanilang mga kamay. Ang lamig ng mga reaksyon nila tulad ng dati, at kitang-kita sa mga mata nila na ayaw nila kay Terence at Minerva. Ito ay likas ng tao. Parehong nasa early golden core stage lang ang Terence at Minerva, na nangangahulugan na hindi sila makakatulong kung may mangyari na hindi inaasahan. Madali silang maging pabigat sa kaaway. Tsaka sa paningin nila, itong 2 ito ay mga bagong dating na walang alam. Malamang lumabas sila para tanggapin ang misyon para lang mapasaya ang young master. Hindi na kailangang tumingin sa kanila ng mataas. Si Terence at Minerva naman ay parang hindi man lang nakaramdam ng pagkasuklam. Wala silang kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Nakita ni Wenhan ang lahat ng ito at umiling. Sina Yandel at Xian ay mga bihasang bodyguard sa ahensya, ngunit kitang-kita kung sino ang mas malakas kaysa kina Terence at Xian. Sa mga tuntunin ng lakas, nagawa ni na Terence na talunin ang isang peak-level early nascent soul cultivator tulad ni Pong. Hindi mali na sabihin na sila ay hindi maarok. Sa kabilang banda, hindi man lang natalo ni na Clint at Terence ang isang normal na late-stage golden core cultivator. Anong karapatan nilang tingnan sila ng masama? Sa mga tuntunin ng tindig, sina Terence at Guan ay kalmado at pinagsama-sama, ngunit hindi nakita ng dalawa ang katotohanan. Akala nila mas magaling sila kay Terence, at malaki ang pagkakaiba nila. Naisip ni Wenhan na ang dalawa ay disente, ngunit kumpara kina Terence, hindi sila magkapantay. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ni Wenhan. Kung ginawa niyang hindi masaya si Clint at ang ibang tao ay magkalaban, mas malamang na mabaygo ang escort mission na ito. Pagkatapos pumili ng mga bodyguard, pumunta ang grupo sa Hong Chamber of Commerce. Napagmasdan ni Terence at nalaman na ang estilo ng gusali ay kapareho ng sangay ng North Island, mas maliit lang sa sukat, ngunit grand pa rin. Sa ilalim ng pamumuno ni Botong, dinala ni Wenhan ang 4 na grupo ni Terence upang personal na suriin ang mga kalakal. Ang lahat ng mga kahon ay selyado, at walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Ito ay upang maiwasan ang mga bodyguard na magnakaw. Ito ay isang tuntunin ng kalakalan. Kailangan lang ihatid ni Terence at ng 3 pa ang mga selyadong kahon sa pamilya Fang sa laway na Paong Island, at maituturing silang matagumpay. Sila ang mananagot kung ang alinman sa mga kahon ay nasira. Pagkatapos magbilang, binigyan ni Wenhan si Terence at ang iba pa ng mapa ng Black Sea. Hindi tulad ng mga normal na mapa ng dagat, mayroong isang bagong ruta na minarkahan dito. Personal itong minarkahan ni Wenhan, at ito ang rutang dadaanan nila sa pagkakataong ito. Bahagi rin ito ng mga patakaran ng kalakalan. Upang maiwasang lumitaw ang mga especially iya, ang eksaktong ruta ay isang ganap na sikreto para sa anumang escort mission. Ibibigay lang ito sa escort bago umalis. Hanggat hindi malik ang ruta, kahit maagapan pa ng mga magnanakaw ang destinasyon, hindi pa rin sila makapaghihintay ng pagkakataon ng maaga. Ito ay dahil wala silang ideya kung aling ruta ang ruta ng escort. Nang handa na ang lahat, lumapit si Botong at sinabi kay Terence at sa iba pa, "May Hong Chamber of Commerce, sa pagkakataong ito ipauubaya ko na sa inyo ang lahat. Hindi ko itatago ang halaga ng mga paninda sa inyong 4. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 espiritual na jade, na isang astronomical figure. Kung may mangyari, ang kahihinatnin ay hindi mailarawan ng isip kung kailan kayo babalik, kaya sana ay magdiwang kayo. Ang iyong tagumpay at bigyan ka ng masaganang gantimpala. Shopkeeper Wei, huwag kang mag-alala. Hindi tayo mangangahas na maging mabagal kahit kaunti." Nanlamig si Terence at ang iba pa. 300,000 espiritong si Jade at higit pa, hindi ito isang maliit na bilang. Napakalaking bagay talaga. Ayon sa escort route na binigay ko sa iyo, kung normal lang ang lahat, wala kang makakasalubong na pirate sa daan. Kung tutuusin, dapat sabihin na kakaunti lang ang tao. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang panganib. Paalala rin ni Wenhan sa kanila. May isang matandang kasabihan sa aming escort company. Ang panganib ay laging nangyayari kapag imposible. Kaya, dapat kang maging mapagbantay. Hindi mo dapat pababayaan ang iyong pagbabantay. Huwag kang mag-alala, young master. Hindi ito ang unang beses naming mag-escort mission. Alam namin kung paano ito iwasan. Tumango sina Yandel at Xian bilang pagsang-ayon. Sige, both of you are experienced bodyguards. Malaking responsibilidad ito. Parehong bago ang young hero na si Ford at Miss Holmes at wala pang masyadong alam sa business namin. Sana ay maturuan mo kami at gawin ang lahat para sa Kaizen Bodyguard Agency. Kinuyam ni Wenhan ang kanyang mga kamao at sinabi. Nakita ito ni na Terence at Minerva at ganoon din ang ginawa. Oo, alam namin ang ginagawa namin, nagpalitan ng tingin sina Clint at Yandel.
Matapos ibigay ang kanilang mga tagubilin, hindi na nagtagal ang apat sa kanila. Pagkatapos magpaalam kina Wenhan at Botong, agad silang tumulak mula sa pier ng dagat. Ang ruta na ibinigay sa kanila ni Wenhan ay malinaw na ipinahiwatig. Kailangan nilang dumaan sa ruta ng tubig at hindi sa isang walang laman. Kuya Lee, Kuya Guan, may tanong ako sa puso ko at gusto kong hilingin sa iyo ang patnubay mo. Bakit sa tubig ang dinadaanan natin sa halip na gamitin ang Flying Spirit Beast? Hindi napigilan ni Terence na magtanong. Si Minerva ay parehong nalilito. Sa kanilang pag-unawa, hindi lamang ito mas mabilis at mas matatag na dumaan sa rutang panghimpapawid, ngunit ito rin ay malinaw na mas ligtas kaysa sa ruta ng tubig. Sa bagay, ordinaryong bangka lang ang sinasakyan nila, hindi isang treasure ship na kayang lumaban sa mga pag-atake ng mga sea beast. Talagang nababahala ang paglayag ng walang anumang mga hakbang sa proteksyon. 4,238. Bukod dito, kahit na ang mga kalakal na ipinagkatiwala sa kanila ni Botong sa pagkakataong ito ay lubhang mahalaga, hindi ito masyadong malaki sa laki. Kahit na isama silang apat, sapat na ang dalawang lumilipad na espiritong hayop para hawakan sila. Kahit gaano pa ito tingnan ng isang tao, ito ay mas matipid kaysa sa paglalakbay sa dagat, tama ba? Ang dalawa ay tumingin kay Terence nang may panghahamak. Ayaw nilang makipag-usap sa kanya noong una, ngunit naalala nila ang mga espesyal na tagubilin ni Wenhan bago sila umalis. Sa huli, matyaga lang silang magpaliwanag. Ang laway ng ROC Island ay ilang dosenang milya lamang ang layo mula sa Southern Island. Hindi lamang mayroong miasma at fog, ngunit marami ring malalakas na mabangis na ibon at espiritong hayop sa kalapit na airspace. Kung ang isang ordinaryong lumilipad na espiritong hayop ay lilipad sa kanilang teritoryo, malaki ang posibilidad na ito ay atakihin. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang buhay na target at simpleng naghahanap ng kamatayan. Pinulot ni Yandel ang kanyang mga labi at sinabi. Pero, wala bang panganib sa dagat? Kumurap si Terence. Nakakatakot ang mga spirit beast, pero sa pagkakaalam niya, hindi rin madaling harapin ang mga sea beast. Hindi masama, walang panganib sa dagat. Tiningnan ni Yandel si Terence nang may pang-aalipusta bago nagpatuloy sa pagpapaliwanag, bagamat ang mga halimaw sa dagat ay nagwawasak sa dagat, hindi sila nang ahas na lumapit sa isla sa katimugan. Sa makatuwid, walang anumang mga hayop sa dagat sa rehiyon ng dagat malapit sa katimugang isla. I see. Salamat sa paggabay mo, Kuya Lee. Tumango si Terence bilang pasasalamat. Bahagyang nabawasan ang mapanghamak na ekspresyon ni Yandel. Bahagya siyang tumango at hindi na nagsalita. Wala talagang pakialam si Terence, iniisip niya kung ano ang sinabi sa kanya noon ng bagay na iyon. Ang angkan ng espiritong hayop ay nag-claim na namamahala sa lahat ng mga espiritong hayop sa mundo, ngunit ang iba pang makapangyarihang mga espiritong hayop sa ibang mga isla ay maaaring hindi ito kilalanin, ngunit hindi nila kailanman nasakop ang anumang mga hayop sa dagat. Sa pagitan ng angkan ng espiritu ng hayop at ng angkan ng hayop sa dagat, ang tubig ng balon ay hindi nakakasagabal sa tubig ng ilog. Dahil ang Southern Island ay ang base camp ng Spirit Beast Clan, makatwira na walang mga sea beast sa nakapalibot na dagat. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Terence na malito kapag naiisip niya ang bagay na iyon. Matagal-tagal na rin mula noong huli niya itong nakausap, ngunit pakiramdam niya ay wala nang mali dito ngayon. Parang nasa closed-door training ito, kaya naman nahiwalay ito sa mundo. Kung paanong ang primordial spirit nito, na naninirahan sa espasyo ng Jade, ay nilinang sa pag-iisa, walang nakakaalam. Ang ikinakuryos ngayon ni Terence ay kung ano ang magiging reaksyon ng bagay na ito sa katotohanang napakalapit nila sa katimugang bahagi ng isla. Isa itong elder ng Spirit Beast Clan, pagkatapos ng lahat, at kahit na hindi nito nakumpleto ang misyon nito, dapat ay mayroon itong ilang ideya ngayong bumalik na ito. Ngunit ang problema ay ang bagay ay hindi gustong lumabas ng mag-isa, at si Terence ay ayaw itong abalahin. Kailangan niyang maghintay hanggang sa lumabas ito. Habang nag-uusap sila, mabilis na umalis sa daungan ang bangka kasabay ng hangin.
Ang hindi alam ni Terence ay hindi nagtagal pagkaalis nila, hinabol sila ni Kaizen at ng kanyang mga tauhan. Nasaan ang Ford na iyon? Nasaan siya? Tanong ni Kaizen habang sinusuri ang abalang pantalan, hindi niya nakikita si Terence kahit saan. Ang kapangyarihan ng mercenary group ng Poison Eyes ay hindi dapat maliitin. Ilang oras pa lang mula nang gamitin ni Terence ang alias na Ford, at hindi pa niya ito ginamit sa publiko, ngunit nalaman na ng kanyang mga alipin. Nakatanggap lang siya ng balita mula sa kanyang mga alipors na nagpakita muli si Ford sa daungan. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataong makapaghiganti. Hindi kumibo si Kaizen at agad na sumugod kasama si Pong. Kung sakali, nagdala pa siya ng ilang Masters of the Late Golden Core Stage and above from the mercenary group. Sa ganitong paraan, kahit na naruroon si Wenhan, hindi siya magiging dahado. Young Master Cheng, umalis na sila. Mahinang sagot ng isa sa mga lalaking namamahala sa pagbabantay sa pantalan. Ano? Umalis siya. Agad na nagalit si Kaizen. Sinipa niya ang lalaki sa lupa at nagmura, walang kwentang basura. Nakita mong umalis sila, pero hindi mo sila pinigilan. Nakatayo ka lang dyan at nanunood. Young Master Kaizen. Hindi naman sa ayaw ko, pero wala talaga akong lakas ng loob. Ginagamit nila ang pangalan ng Kaizen Bodyguard Agency para i-escort ang mga kalakal, at mga kalakal sila mula sa Hong Chamber of Commerce. Paano ako magiging matapang? Napaluha ang nasa ilalim. Sa isang lugar tulad ng Seapier, kung direktang aatakehin niya si Ford, iisipin ng isang normal na tao na ninakawan niya ang isang escort. Kung sinaktan niya ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen at ang Hong Chamber of Commerce sa parehong oras, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Nagpunta ka ba sa isang escort mission? Lumambot ang ekspresyon ni Kaizen. Kung ganoon nga, not to mention his underlings, kahit nandoon siya, malamang hindi siya maglalakas loob. Kung tutuusin, kahit ang Poison Eyes Mercenary Group ay hindi maglalakas loob na guluhin ang dalawang pamilyang ito ng sabay. Oo, nakita ko ng sarili kong mga mata. Totoo naman. Nagmamadaling tumango ang nasasakupan. Then I'll let you off this time. Ngumuso si Kaizen, saka tumingin sa dagat sa di kalayuan at umungol ng mabangis na mukha, mag-escort mission ka diba? Napakabuti, hindi ako naniniwalang hindi ka nababalik. Teka, ano ang sinabi mo? Sila ang escort ng Hong Chamber of Commerce. Yup. Tumango ang nasasakupan. Hehe, buti naman. May kakaibang sinabi si Kaizen at tumalikod na para umalis. Nagpatuloy ang paglalakbay ng 3 magkakasunod na araw. Tulad ng sinabi ni Wenhan bago sila umalis, ang paglalakbay ay hindi maayos at hindi sila nakatagpo ng anumang mga panganib o aksidente. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Terence at ng iba pa ang kanilang pagbabantay dahil lamang dito. Salaitan silang 4 sa pagbabantay sa lookout tower, at tutunog ang alarma kung may kikilos. Gayunpaman, kahit na mayroong isang observation tower, ang view ay hindi maganda. Ang dagat ay ganap na natatakpan ng fog ng dagat, at ang visibility ay napakababa. Ayon sa alam ni Terence, ang ulap ay lalago lamang kung sila ay magpapatuloy, at ito ay magiging lason mula sa isang hindi nakakapinsalang hamog. Nangangahulugan ito na hindi sila malayo sa laway ng Palm Island. Ayon sa sinabi ni Clint, pagdating ng panahon, kailangan nilang uminom ng espesyal na miasma avoiding pill para maiwasang maging masyadong malalim ang lason. Pagkatapos ng lahat, kahit na ito ay isang eksperto sa yugto ng Jindan, may limitasyon ang paglaban. Siyempre, dahil mismo sa makapal na fog kaya hindi na-access ang lugar na ito. Bukod dito, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pag-atake ng mga hayop sa dagat, kaya halos walang panganib na pag-usapan. Bukod sa salit-salit sa pagbabantay at pagpapanatili ng sapat na pagbabantay, ang tanging dapat gawin ng 4 ay kontrolin ang direksyon ng bangka ayon sa pointer ng compass. Para sa isang master ng entablado ng Jindan, hindi mahirap kontrolin ang barko na may kaunting pagsasanay.
Sa oras na ito, si Xian ay naka-duty sa lookout tower, si Yandel ay nasa sabungan na kumokontrol sa barko, at sina Terence at Minerva ay nakatayo sa deck, nakatingin sa paligid. Ang visibility ay 30 hanggang 40 metro lamang, at sila ay nasa malawak na dagat. Ang nakikita nila sa deck ay napakalimitado. Iyon ay sobrang monotonous na kulay abo, at ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng tubig na umaagos. 4,239. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang jade pendant sa dibdib ni Terence. Mabilis niyang tiningnan si Minerva, na nagpapahiwatig na mag-ingat siya. Anong mali? Naguguluhang tanong ni Minerva. Pansinin mo ang tunog ng tubig, medyo bumababa ang pakiramdam. Kumunat ang noo ni Terence. Wala siyang makita sa mata, ngunit sa simula pa lang ay medyo gamulo na ang pare-parehong daloy ng tubig na nagbibigay kay Terence ng pakiramdam na may paparating na ibang barko sa sobrang bilis. Ang pag-iisip ay lubhang malakas, at ang puso ni Terence ay lumaktaw ng isang tibok. Babalaan na sana niya sina Yandel at Xian. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, 4 na makapangyarihang aura ang bumungad sa langit mula sa hindi kalayuan, lumilipad patungo sa kanya nang walang itinatago. Hindi napigilan ni Terence na magulat ang 4 na ito ay lahat ng Peak-Plate Golden Core. Hindi na nag-isip si Terence kung bakit biglang lilito ang 4 na ito sa napakakapal na ulap ng dagat. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang kasama ang Minerva, babala kay Clint at sa isa pa. Sa isang kisap mata, ang 4 na Peak-Plate Golden Core experts ay nakarating na sa deck. Bawat isa sa kanila ay may matalas na aura at hindi magandang ekspresyon. Kasabay nito, natanggap ni Clint at Terence ang babala at mabilis na pumunta sa deck. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay kina Terence, at pagkatapos ay sa 4 na hindi inanyayahang bisita. Gayunpaman, siya ay isang bihasang bodyguard kung tutuusin. Ang isang ordinaryong tao ay natakot sa kamatayan sa isang biglaang sitwasyon. Gayunpaman, tila hindi kinabahan sina Yandel at Xian. 4 na master, ako si Yandel mula sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Dumadaan ako sa inyong lugar, kaya mangyaring gumawa ng paraan para sa akin. Tiyak na magre-report ako sa hinaharap. Itinaas ni Yandel ang kanyang mga kamay sa kanilang 4 at huminga ng malalim. Walang maglalakas loob na ipagmalaki ang pangalan ng ahensya ng escort ng Kaizen. Kahit papaano sa lugar na ito ng Black Sea, ito ay kilala at may kaunting pagpigil. Karaniwan, kahit na ninakawan ng masasamang tao ang mga gamit, sadyang iiwasan nila ang isang malaking escort agency tulad ng Kaizen Escort Agency upang maiwasang mahuli sa buong mundo sa hinaharap, na mag-iwan ng mga nakatagong panganib. Tahimik na tumango si Terence. Si Yandel ay hindi gaanong kamukha noon, ngunit nagawa niyang manatiling kalmado sa kritikal na sandaling ito. Ito ay bihira. Kung siya ay nanginginig sa takot sa simula, makikita ng mga tao na siya ay isang malambot na persimmon na madaling durugan. Walang puwang para sa negosasyon. Kaizen Bodyguard Agency. Hehe, sa tingin mo ba matatakot mo ako sa ganyang titulo? Napaawang ang mga labi ng pinuno. Malamig ding tumawa ang 3 pang Peak-Plate Golden Core expert sa likod niya. Parang hindi nila sineseryoso ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Natigilan si Yandel. Nagkatinginan sila ni Xian at hindi alam ang gagawin. Ang dalawa sa kanila ay bihasang escort at ilang beses na silang nakatagpo ng mga nakawan noong nakaraan. Gayunpaman, hanggat binanggit nila ang pangalan ng ahensya ng escort ng Kaizen at naglagay ng ilang magagandang salita, makakapasa sila ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ang Kaizen Escort Agency ay isang lokal na ahas sa lugar ng Black Sea. Ang kanilang impluwensya ay itinuring na malalim ang ugat, at ang underworld at ang puting bahagi ay kailangang magbigay sa kanila ng ilang mukha. Kahit na ito ay isang masamang tao na hindi madaling makitungo, magkakaroon pa rin sila ng ilang mga pagdududa. Sa pangkalahatan, magiging maayos sila pagkatapos makatanggap ng ilang mga benepisyo. Gayunpaman, ang 4 na Peak-Plate Golden Core expert na ito na lumitaw ng wala saan ay ganap na naiiba sa mga masasamang tao na nakatagpo nila noon. Matapos marinig ang mga salitang, Kaizen Escort Agency, hindi lang sila natakot, bakas pa sa mga mukha nila ang pang-aalipusta.
Malinaw na pinupuntirya nila ang Kaizen Escort Agency. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Yandel at nakipagpalitan ng tingin kay Xian. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangmatagalang bodyguard na ginastos ng Kaizen Bodyguard Agency. Ngayon na ang panahon para magamit siya ng husto. Medyo hindi makatwiran kung ganoon kadali niyang aaminin ang pagkatalo. Gayunpaman, nang magsasabi pa siya ng ilang magagandang salita, ang pinuno ng kabilang partido ay naiinip ng inisyan, "Cut the crap. Sakupin ko ang barkong ito mula ngayon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ililigtas ko ang iyong mga buhay. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Bagamat walang mga hayop sa dagat sa lugar na ito, maaari ko pa ring baliin ang iyong mga paa at itapon ka pababa upang malunod." Habang nagsasalita sila, ang malakas na chi ng Picklate Gold Core Realm ay inilabas mula sa kanilang mga katawan. Sa sobrang takot ni Yandel at Xian ay tumango sila at naglakas loob na hindi na magsalita. Ang kabilang panig ay may 4 na Picklate Jindan Stage Experts. Sa kabilang banda, kahit na may 4 na tao sa kanyang panig, ang pinakamalakas ay nasa tuktok lamang ng gitnang yugto ng Jindan, at ang pinakamahinang dalawa ay nasa unang bahagi lamang ng yugto ng Jindan. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Paano sila makakalaban? Walang puwang para sa pagtutol. Maliban sa pag-amin ng pagkatalo, walang ibang paraan. Nakaranas na silang dalawa. Sa madaling salita, sila ay dalawang tusong matandang fox. Hindi sila magiging impulsive sa ganoong sitwasyon. Sa anumang kaso, hindi sa kanila ang ari-arian. Nag-escort lang sila ng iba. Bakit nila itataya ang kanilang buhay? Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay bumalik at sinabi ang totoo, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay makikita. Kahit ang Kaizen Escort Agency ay hindi sila masisisi. Sa pinakadulo, makakakuha lamang sila ng ilang kabayaran para sa paglalakbay. Nakita ito ni Terence at tiningnan si Minerva, ngunit hindi rin siya kumikibo. Sa pagkakataong ito, sina Clint at Minerva ang mga pinuno ng escort mission, at maging sila ay sumuko na. Natural, hindi na kinailangan ni Terence at Minerva na lumabas. Sa personalidad ni Terence, kung pipiliin ng dalawa na lumaban, hinding-hindi sila atres ni Minerva. Kahit na ang mga kalaban ay 4 na Picklate Golden Core Stage Masters, at tila may malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas, si Terence at Minerva ay magkasamang maaaring makalaban sa kanila. Ang lakas ng kanilang wildfire na 8 trigrams bombs ay sapat na para patayin ang sinumang Golden Core Stage Master. Not bad? You're all quite tactful. You've saved me the trouble. Takpan mo ang ulo mo at maglupasay sa gilid. Ngumisi ang pinuno at inutusan ang mga tao sa likuran niya, "Ikaw ang manguna." Hindi nang ahas na lumaban sina Yandel at Xian at agad na nag-squat sa gilid. Tahimik na sumunod sina Terence at Minerva. Ilang sandali pa, naramdaman niyang biglang nagbago ang direksyon ng barko. Ito ay higit sa 90 degrees off mula sa orihinal na direksyon. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang mapa na nakita niya bago siya umalis kung lumiko siya sa direksyong ito, hindi na siya pupunta sa Laway Pang Island. Wala na siya sa Black Sea area, pupunta siya sa ibang sea area. Kung tama ang pagkakaalala ko, kung patungo ako sa direksyong ito, ang sea area na iyon ay tinatawag na Zinduan Sea Area. Ang sitwasyon doon ay hindi gaanong naiiba sa Black Sea area. Gayunpaman, narinig ko na ito ay mas magulo pa kaysa sa Black Sea area. Ito ay talagang magulong lupain na walang may-ari. Kasabay nito, natarante rin sina Clint at Lian Mo. Gayunpaman, ang pinagtataka nila ay, paanong biglang lumitaw ang 4 na masasamang ito sa lugar na ito? 4,240. Kung sila ang mga lokal na pirata, 4 na Picklate Jindan experts ay isang grupo na hindi maaaring maliitin. Dapat may pangalan sila sa Black Sea area na ito. Gayunpaman, matapos ang pagiging bodyguard sa loob ng napakaraming taon, hindi pa niya narinig ang ganoong grupo ng mga pirata. Tsaka sa style nitong 4 na tao, parang hindi sila ordinaryong pirata. Sino silang 4? Bukod pa rito, ang lugar na ito ay napapalibutan ng fog ng dagat. Karaniwan, hindi man lang makakita ng malinaw.
Kahit na ang kabilang partido ay isang peak late Jindan expert, hindi sila makakakita ng malinaw sa ganoong kalaking fog sa dagat. Bakit sila maghihintay dito para pagnakawan ang tribute? Sa paghusga mula sa nakaraang poster ng pagmamadali ng walang anumang pag-aalinlangan, ang kabilang partido ay malinaw na handa para dito at nagmamadali patungo sa kanyang barko. Ang sikmura nilang dalawa ay punong-puno ng kababalaghan at pagkataranta, ngunit walang sino man ang makapagpapawi ng kanilang pagdududa. Maaari lamang nilang hawakan ito. Ang mga pirata ay palaging napakasama. Pasasalamatan nila ang langit kung mapanatili nila ang kanilang buhay. Sa oras na ito, wala na silang lakas ng loob na magsalita pa. Kung alam nila ang too much tungkol sa ganitong bagay, lalo na kapag may kinalaman ito sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, mawawalan talaga sila ng ulo. Ito ay hindi isang magandang bagay na malaman ng masyadong maraming. Bilang mga makaranasang bodyguard, mabuti pa rin ang mata nila para dito. Tahimik ang paglalakbay, at pagkaraan ng 2 araw at gabi, sa wakas ay dumaong ang barko sa isang hindi pamilyar na pier. Malamig na sigaw ng leader ng grupo sa kanilang 4, bumaba na kayong lahat. Nagkatinginan sina Yandel at Xian, tumango, at lumipad pababa ng bangka nang walang salita. Sila ay nasa tenterhook sa nakalipas na 2 araw, natatakot na ang kabilang partido ay magbago ng isip sa huling minuto at papatayin sila para patahimikin sila. Ngayon na sa wakas ay natapos na, syempre tatakbo sila ng mas mabilis hanggat maaari. Si Terence naman ay parang ang lalim ng iniisip. Tumingin siya sa 4 na peak late golden core cultivator sa huling pagkakataon, ngunit hindi siya nagsalita. Hinailan niya si Minerva pababa ng bangka. Hindi huminto ang barko pagkababa nila sa barko. Muli itong tumulak at nawala sa paningin ni Terence sa ilang sandali. Kuya Lee, Kuya Guan, anong gagawin natin ngayon? Napalingon si Terence sa dalawa. Ano pa bang magagawa natin? Bilasan mo at mag-isip ng paraan para makabalik. Sumagot si Yandel na masama ang loob. Ang saya-saya ko noon bilang bodyguard, pero ngayong nakasama ko na kayong dalawa, hindi lang ako nag-aksaya ng oras, mapapagalitan pa ako pagbalik ko. Napakamalas ko. Bulong ni Xian sa sarili. Halatang halata ang ibig niyang sabihin na isip niya na ang dahilan kung bakit siya naging malas sa pagkakataong ito ay dahil nakilala niya sina Terence at Minerva, ang 2 jinx na ito. Sumimangot si Terence, ngunit nanatili siyang tahimik at hindi pinansin ang komento. Napailing na lamang siya kay Minerva, pinapahiwatig itong tumahimik. Habang nag-uusap sila, nagliwanag ang mga mata ni Terence. May isang maliit na bangka sa kabilang bahagi ng pantalan, na may karatula sa busog, na may nakasulat na, Black Ark City, dito. May pupuntahan pa bang Black Ark City? Kapos na tayong dalawa, lilipat na ang barko, may gustong pumunta. Kung gusto mo, bilasan mo. Kung palalampasan mo ang handa na pagkakataong ito, kailangan mong maghintay. Ang isa sa mga tripulante sa barko ay sumisigaw sa pinakamataas na boses. Nagkatinginan si Terence at ang 3 pa at mabilis na sumiksik sa karamihan, tumatawa sa loob. Ito ay isang pamilyar na eksena. Bakit parang ang mga iligal na driver sa malalaki at maliliit na istasyon ng bus sa sekular na mundo ay humihila ng mga tao. Buddy, hindi mo na kailangang sumigaw. Papunta lang tayo sa Black Ark City. Naglakad si Yandel sa harap at agad na gustong sumakay sa barko. Ilang beses na siyang nakapunta sa lugar na ito, at wala na ito sa saklaw ng Black Ark Sea area. Walang gaanong barkong papunta sa Black Ark City. Kung napalampas niya ang isang ito, kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan, o mas matagal pa kung hindi siya pinalad. Teka, 4 kayo. Hindi tumabi ang waiter. Tumingin siya sa 4 at umiling, hindi, 2 tao lang. Hindi hihigit sa isa. Aalis kami ng 2 o 4 na tao. Hindi naman sa hindi kami nagbabayad, kaya bakit hindi na lang kami magkaroon ng isa pa? Hindi mo naman gusto ang pera na ino-offer sa'yo, you have quite the character. Hindi mapigilan ni Yandel na sumimangot. Sir, maliit lang po itong bangka.
Hindi tulad ng mga malalaking bangka na iyon, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nakasakay dito. Limitado lang po ang carrying capacity namin. At most, 2 na lang po ang kaya naming bitbitin. Agad namang ngumiti ang waiter ng paumanhin. You're just trying to earn more money. Fine, I won't argue with a small fry like you. Doblehin natin ang presyo ng 2 ekstrang tao. Okay lang ba? Ibinaba ni Yandel ang kanyang mga labi bilang isang makaranasang tao. Ayo, hindi talaga kita niloloko. Sino ba naman ang ayaw kumita? Kinaway-kaway ng shop assistant ang kanyang kamay na may mapait na mukha. Alam mo kung gaano kalaki ang hangin at alon sa sea area na ito. Kahit sobrang bigat lang, napaka-risk. I really don't dare to make this money. Nakatingin lang sina Yandel, Terence, at ang iba pa, walang imak. Kung pipilitin nilang sumakay sa barko, hindi lang papayag ang mga tripulante, hindi rin papayag ang mga pasaherong nakasakay na sa barko. Kung may nangyari at tumaob ang barko, hindi ba lahat kasama nila ay ililibing? Walang sino man ang kayang sisihin ito. Habang nasa dilema sila, nagkatinginan sina Yandel at Xian at biglang naglakad papunta sa platform. Sabi nila sa waiter, tapos tayong 2 lang. Natigilan ang waiter, nakatingin kay Terence at Minerva na nagtataka. Sa udyok ng 2, mabilis siyang tumabi at pinabayaan sila. Pagkatapos, itinaas niya ang layag ng walang tigil. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Sa pagtingin sa layag na nawawala sa malayo, lumingon si Minerva kay Terence at ibinuka ang kanyang bibig sa gulat. Wala nang ibang paraan. Magtatanong ulit ako. Walang magawang umiling si Terence. Hindi niya talaga akalain na gagawa ng ganito ang 2, abandonahin sila at tumakas. Hindi sila eksaktong magkakilala, ngunit nasa escort mission pa rin sila, ganun pa rin sila. Nakakatuwa talaga. Naglakad-lakad ang 2 sa pantalan, at dahil nasa magkaibang tubig sila, maraming barko ang naririto, ngunit kakaunti ang papunta sa lungsod. Nakakita lang si Terence ng karatula na nagsasabing, Crescent City, ngunit walang laman ang gilid, walang ni isang barko. Little brother, can I ask kung may barko dito na papunta sa Black Ark City? Tanong ni Terence sa lalaking kumakain. Pumunta sa Flare Ark City. Huminto ang waiter, ibinaba ang kanyang mga chopstick, at sinabing, meron, ngunit ang pinakamalapit na barko ay darating sa ika-8 ng susunod na buwan, kaya kailangan ninyong maghintay ng ilang sandali. Pagbilang ng mga araw, ika-10 araw pa lang ng bagong taon. Halos 1 buwan na lang ang natitira. Hindi nakaimik sina Terence at Minerva. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.